Kasunod ng mga kontrobersya sa proposed 2019 national budget, nagkasundo na raw ang dalawang kapulungan na ibabalik sa Kamara ang kopya nito ng budget para ilagay ang mga niratipikahan at inaprubahan ng Senado. Yan daw ang napag-usapan sa pulong kagabi ng Kongreso kasama si Pangulong Duterte. Ang mainit na balita hatid ni Jam Sisante. Naratipikahan na ng Kamara at Senado, pero ang mahigit 3.7 trillion pesos 2019 proposed national budget hanggang ngayon hindi pa rin napipirmahan ng Pangulo. Kine-question kasi ng mga senador ang paggalaw ng mga kongresista sa nilalaman ng 2019 budget pagkatapos itong maratify. Illegal daw ito, sabi ng Senado, pero sabi ng Kamara, walang illegal sa kanilang ginawa. Kaya kagabi, ipinatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga lider ng dalawang kapulungan. Ayon kay Senate President Tito Soto, sinabi raw ng Pangulo na hindi niya pipirmahan ang budget kung hindi ito pipirmahan ni Soto. Nauna nang iginiit ni Soto na hindi niya pipirmahan ang inimprentang kopya ng budget ng Kamara dahil sa pag-realign daw ng mga kongresista sa mahigit 70 billion pesos sa budget ng DPWH. Kaya ang naging mungkahi raw ni Senador Ping Lacson kagabi, i-recall ang ipinasang kopya ng Kamara. Mga 2% lang ng buong budget yung talagang pinoproblema eh. Oo. So, i-recall nila at ibabalik nila sa amin kung ano yung iniratify namin at inapprove namin. Ngayon, kung meron tong mga lump sum, iwan sa presidente na yun. Presidente na bahala. Doon na sila humili sa presidente kung saan nila gustong dalhin. That will be legal kung mangyayari. Umaasa si Soto na makailang araw lang ay maibabalik na sa kanila ang kopya ng budget. Pagbalik sa amin noon at nakita namin na yun yung pinag-usapan natin at nakaharap naman ng Pangulo, pwede pipirmahan ko at ipapadala namin sa Pangulo. Nabalot ng kontrobersya ang proposed 2019 national budget. December 2018, may ibinunyag si Senador Panfilo Lacson na umano'y anomalya. Ayon sa kanya, may mga kongresista ang nagsingit umano ng 60 million pesos na pork barrel sa 2019 budget. Meron daw isang congresswoman na may 2.42 billion pesos umano at isang congressman na may 1.9 billion pesos naman daw. Hindi man siya pinangalanan ni Lacson, sumagot si House Majority Leader Representative Rolando Andaya Jr. Sabi niya, lahat naman daw ng mga kongresista nagpapari-align ng budget o nagpapabago ng mga alokasyon. Which includes the... Para maliwanagan sa issue, pinatawag ng Kamara si Nooy Budget Secretary Benjamin Jokno. Sa question hour ng Kamara, napag-alamang hindi lang pala 51 billion pesos ang dagdag sa DPWH budget tulad ng unang napaulat, kundi 75 billion pesos. Giit ni Jokno, hindi ito budget insertion, kundi dagdag pondong may basbas umano ni Pangulong Duterte. Isa pang isyong hinarap ni Jokno ang ugnayan niya sa isang pamilya ng politiko at sa mga proyekto sa kanilang lalawigan na napunta lahat sa City Leoncio Construction and Trading. Giit ng may-ari ng kumpanya na si Consolacion P. Leoncio, pumasa siya sa mga panuntunan ng DPWH at napatunayan ang kakayahan niya bilang kontraktor. Sa interpellation naman sa budget ng DILG, kwenestyon ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang bilyon-bilyong pisong halagang anyay lump sum appropriation sa kagawaran. Aabot sa 11.7 billion pesos ang sinisilip ni Drilon na inilaan para sa assistance to municipalities. Giit pa ni Drilon, ang appropriation na ito nangyari sa gitna ng malaking tapyas sa budget ng Department of Health na para sana sa pagpapatupad ng health programs ng bansa. Dahil sa dami ng komplikasyon sa budget, nag-abiso na ang Senado sa Pangulo na hindi maipapasa ang 2019 budget bago matapos ang taon. Tuluyan nag-adjourn ng sesyon ng Senado noong nakaraang taon nang hindi na ipapasa ang 2019 budget. Dahil dito, reenacted ang 2018 national budget. Ibig sabihin, ang gagamitin ng pamahalaang pampondo sa mga gastusin nito ngayong taon habang hindi pa inaaprobahan ng 2019 budget, katulad ng 3.757 trillion pesos ng 2018 national budget. Jam Sisante Kaiko, GMA News.